Lagi ka rin bang inaatake ng acidity na sikmura o hyperacidity pagkatapos kumain? Marami sa ating mga ka-lifestyle sa comment section ang nagtatanong kung ano nga ba ang natural at mabisang lunas dito. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga ligaw na halaman o kaya naman itinuturing ng ilan na karaniwang halaman na kadalasang di pinapansin. Pero ayon sa tradisyon at agham, ay mabisa palang pampakalma ng tiyan at ito ay makukuha lamang ng libre. Pero bago tayo magsimula, isang mahalagang paalala, ang mga halamang gamot na ating tatalakayin ay mga tradisyonal na lunas para sa paunang kaginhawahan. Ito ay hindi pamalit sa payo ng mga doktor. Kung pabalik-balik o malala ang iyong nararamdaman, pinakamainam pa rin ang kumonsulta sa isang eksperto. Ang hyperacidity at acid reflux ay hindi biro. Ang matinding hapdi sa sikmura, ang pakiramdam na may nakabara sa lalamunan, at ang tila nasusunog na dibdib ay pwedeng sumira sa iyong buong araw. Sa modernong panahon, mabilis tayong bumili ng mga commercial antacids. Ngunit alam mo ba na ang solusyon ay maaring tumutubo lang sa tabi-tabi? Maraming lokal na halaman at damo sa Pilipinas ang tradisyonal na ginagamit upang pakalmahin ang sikmura at mapababa ang asido. Ang mga ito ay natural at banayad sa tiyan at madaling ihanda bilang tsaa. Narito ang ilan sa mga pinakamabisang halamang gamot para sa acidity o acid reflux. Pansit-pansitan o ulasimang bato. Ang pansit-pansitan ay kilalang kilala sa katutubong gamot sa Pilipinas. Bukod sa gamit ito sa rayuma, mayroon itong natural na anti-inflammatory at analgesic properties na tumutulong upang pakalmahin at bawasan ang labis na asido sa loob ng ating mga tiyan. Kumuha lang ng isang dakot ng sariwang dahon at tangkay nito. Hugasang mabuti at pakuluan sa 2 basong tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Inumin ang pinaglagaan habang maligamgam pa 2 beses sa isang araw. Maaari din itong kaining hilaw bilang salad. Luya. Bagamat may kaunting kagat ang lasa nito, ang luya ay may malakas na anti-inflammatory properties. Tinutulungan ito ang digestive system na gumalaw ng maayos at binabawasan ang tsansa na umakyat ang asido sa esophagus. Magpakulo ng 2 hanggang 3 manipis na hiwa ng sariwang luya sa isang basong tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Inumin ito bago kumain. Paalala, huwag masyadong damihan ang luya dahil kapag sobrang tapang ay baka lalong mairita ang tiyan. Chamomile. Ang chamomile tea ay kilala sa kakayahan nitong magpakalma ng isip at ng kalamnan sa digestive tract. Tinutulungan itong ma-neutralize ang acid sa tiyan, lalo na kung ang sanhi ng iyong acidity ay stress o puyat. Magbabad lamang ng isang tibag ng chamomile sa mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. Inumin ito bago matulog o pagkatapos kumain. Alugbati. Napansin mo ba na kapag hinahawakan o niluluto ang alugbati ay mayroon itong madulas o malapot na katangian? Ang dulas na ito ay tinatawag na mucilage. Ang mucilage ay nagsisilbing natural coating o sapin sa dingding ng iyong sikmura upang maprotektahan ito laban sa matapang na acid at maiwasan ang sugat. Madalas itong isama sa mga sabaw gaya ng laswa o munggo. Ang pagkain ng sapat na alugbati ay natural na paraan upang ikondisyon ang iyong digestive tract. Tsaang gubat. Isang sikat na halamang gamot sa Pilipinas na kinikilala ng Department of Health. Kilala ito sa kakayahang magpakalma ng sumasakit na tiyan at pagpapakalma ng mga kalamnan sa bituka
na nagdudulot ng acid reflux at kabag. Magpakulo lang ng mga tuyo o sariwang dahon ng tiyaang gubat sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minuto. Salain ito at inumin habang mainit-init pa. Malunggay. Bukod sa pagiging siksik sa nutrisyon, ang malunggay ay may natural na kakayahang protektahan ang lining ng tiyan laban sa labis na asido at ulcer dahil sa taglay nitong antioxidants at anti-inflammatory compounds. Maaari itong ihalo ng madalas sa mga sabaw o kaya naman ay patuyuin ang mga dahon, durugin at gawing tsaa. Oregano. Bagamat mas sikat ang oregano sa ubo, ito ay isang mahusay na carminative o pampalabas ng kabag. Tinutulungan itong ilabas ang labis na gas o hangin sa tiyan. Madalas ang acid reflux ay lumalala dahil sa pressure mula sa gas na nagpapadighay sa tao. Kaya kapag nabawasan ang gas, nababawasan din ang pag-akyat ng asido. Magpakulo lang ng 4 hanggang 5 pirasong sariwang dahon ng oregano sa 1 basong tubig. Inumin ito pagkatapos kumain kapag nakakaramdam ng pagka-acidic o pagka-bloated. Ang kalikasan ay mayaman sa solusyon. Kailangan lang natin ng tamang kaalaman. Muli, ugaliing makinig sa iyong katawan at magpakonsulta sa doktor kung talagang malala ang inyong acid reflux. Laging tandaan, ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Alin sa mga ito ang nasubukan mo nang inumin? At kung mayroon ka pang alam na ibang halaman na hindi namin nabanggit sa videong ito, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ibahagi ito sa iba para marami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.